Noong Pebrero 24, 2022 si Vladimir Putin ay gumawa ng pinakahangal na desisyon sa kasaysayan ng Rusya. Sinakop niya ang Ukraine. Akala ni Putin madali lang ito. Ilang araw o linggo, babagsak na agad ang Ukraine. Nagkamali si Putin at ngayon lang siya natauhan sa kanyang kahangalan matapos ang mahigit 4 na taon. Sinira ni Putin ang 100% ng Russia. Winasak ang reputasyon ng militar ng bansa at pati na rin ang sarili niya, kapalit lang ng 1% ng Ukraine. Maliit ang bilang na iyon, di ba? Iyan lang ang nakuha ng Russia mula sa Ukraine mula noong unang taon ng pananakop ni Putin, habang isinakripisyo niya ang mahigit 1.26 na milyong Ruso sa digmaang walang palatandaang matatapos. Bago natin talakayin ang mga numero na nagresulta sa 1% na bilang at kung ano talaga ang ibig sabihin nito para sa Russia, balikan muna natin ang nakaraan. Balik tayo sa Pebrero 24, 2022. Pinili ni Putin ang araw na iyon para magpadala ng 200,000 sundalong Ruso karamihan mula sa elite na dibisyon papasok sa Ukraine. Napakasamang araw ito para sa Ukraine. Sumulong ang puwersa ng Russia mula Hilaga, Silangan at Timog. Dala ang libu-libong kagamitan at sabay na naglunsad ng kampanya sa himpapawid gamit ang dosen-dosenang eroplano at misil. Ito ang tinatawag na mabilisang pagsalakay. Akala ni Putin mabilis matatapos ang trabaho dahil inisip niyang babagsak ang Kyiv sa 3 araw at makukuha agad ng Russia ang Ukraine bago makapagtutol ang kanluran. Sa una, naging maganda ang takbo para sa Russia. Sumugod ang mga sundalo nito sa Ukraine sa pinakamabungang panahon ng pananakop ni Putin. Oo, ang mga araw ay naging linggo na naging buwan. Gayunpaman, mabilis na umabante ang Russia sa malaking bahagi ng 2022 at sa isang punto ay umabot pa sila sa loob ng ilang dosenang milya mula sa Kyiv. Hindi inasahan ni Putin na lalaban ang Ukraine. Sa pagsalungat sa mga galaw ng Russia at paggamit sa kayabangan ni Putin, nagawa ng mga puwersa ng Ukraine na itaboy palabas ang Russia mula sa sektor ng Kyiv, bukod pa sa pagwasak sa mga tropang ipinadala ni Putin sa mga rehiyon ng Kharkiv at Chernihiv na ipagtanggol ang Odessa. Pero malinaw na Russia ang nakuha ng Russia ang pinakamalalaking tagumpay nito sa pagtatapos ng 2022. Nasakop ang Mariupol at malaking bahagi ng Donbas, pati na rin ang ilang mahahalagang rehiyon ng Zaporizhia. Pero sa kabila nito, ito ay isang kabiguan. Inaasahan na babagsak ang Ukraine sa loob lamang ng ilang linggo, ngunit nalampasan nito ang 2022. Ang nagawa lang ni Putin ay ihanda ang Russia para sa digmaan na kakaunti lang ang naging tagumpay mula noon. Sa pagtatapos ng 2022 at mas maaga pa rito tinuring na ng ilang kilalang military think tank sa mundo na bigong-bigo ang pananakop ni Putin sa Ukraine. Nawalan ang Russia ng 100,000 at 9,000 sundalo na napatay o nasugatan pagsapit ng pagtatapos ng unang taon na iyon. Noon pa mang Abril 2022 binatikos na ng Royal United Services Institute ang Russia sa mga pagkukulang sa pag-iisip at palpak na pananakop. Ibinunyag ni Putin ang mahinang lohistika, kakulangan sa komunikasyon, at dami ng nasawi sa militar ng Russia na walang nakaasa. Sa pagtatapos ng 2022, iginiit ng Atlantic Council ang ganitong pananaw at binigyang diin ang kabiguan ng pananakop ng Russia. Pinakamahusay na ibinuod ni Daniel Fried na ang bulok na sistemang pinatatakbo ni Putin sa pamamagitan ng pagnanakaw at panlilinlang ay nagpahina sa militar ng Russia at nagdulot ng pagdududa sa lipunang Ruso. May ilang nakamit ang Russia pero hindi nawasak ni Putin ang Ukraine. Malalaman niya na 2022 na ang pinakamaganda para sa Russia at sa kapalpakan ng kanilang pananakop. Ang kakaunting teritoryo na nakuha ng Russia mula noong unang taon na iyon ay umaabot lang sa nakakaawang 1.4% ng Ukraine. Pag-uusapan pa natin ang bilang na yan mamaya, pero baka napansin mong kakaiba. Sabi ng media, nasa 20% ng Ukraine ang kontrolado ng Russia at totoo ito. Totoo na ganoon kalaki ang bahagi ng Ukraine na sinakop ng Russia, may konting dagdag bawas sa porsyento. Hindi madalas ipaliwanag sa mga ulat na karamihan ng teritoryong nakuha ay noong unang taon ng pananakop. Napatunayan ng isang kabiguan o bago pa sinimulan ni Putin ang malawakang pag-atake. Halimbawa,
Tingnan ang Crimea. Illegal itong inangkin ng Russia noong 2014 na ikinagulat ng Ukraine at sinamantala ng Russia ang kakulangan ng kanilang paghahanda sa depensa. Ang Crimea ay bumubuo ng halos wala pang 5% ng teritoryo ng Ukraine ayon sa Durham University na nangangahulugang ang mga pagsulong ng pananakop ng Russia ay umaabot sa humigit kumulang 15% ng bansa. Ngayon, mas mababa na ang porsyento kaysa gusto ni Putin matapos ang 4 na taon ng digmaan na nagpapakita ng kahangalan ng kanyang desisyon. Balikan natin ang 1.4%. Nagbigay ang United 44 Media ng buod kung ano ang itsura ng digmaan sa Ukraine para sa Russia mula 2023. Sa taong iyon, nagawang masakop ng Russia ang humigit kumulang 600 na kilometro kwadrado o mga 231 milya kwadrado ng Ukraine. Naganap ang maliliit na tagumpay na ito sa kontra-opensiba ng Ukraine noong 2023 at katumbas lang ng 0.1% ng teritoryo ng Ukraine. Nagbuwis ang Russia ng 253,000 sundalo para sa mga tagumpay na iyon. Noong 2024 bahagyang gumanda ang kalagayan ng Russia. Humigit kumulang 3,500 kilometro kwadrado ng Ukraine ang napasailalim sa okupasyon ng Russia. Katumbas ito ng humigit kumulang 1,350 milya kwadrado o tinatayang 0.5 hanggang 0.6% ng bansa. Uy, 5 beses na mas maganda iyan kaysa 2023. Pero halos doble rin ang nawalang sundalo sa Russia dahil 431,000 tropang Ruso ang napatumba ng depensa ng Ukraine noon. Pagdating ng 2025, ito ang naging pinakamahusay na taon ng Russia mula 2022. Pero hindi dapat ikatuwa si Putin doon. Samantalang nakuha ng kanyang militar ang halos 15% ng Ukraine noong 2022, nakakuha lang sila ng mga 0.7 hanggang 0.8% ng bansa noong 2025. Iyan ay 20 beses mas maliit na teritoryo kaysa noong unang taon ng pananakop. Nakatumbas ng 4,500 kilometro kwadrado o 1,737 milya kwadrado. Karagdagang 418,000 sundalong Ruso ang nasakripisyo dahil sa ambisyon ni Putin para sa kaunting tagumpay na ito. At hindi lang ang mga sundalong ito ang isinakripisyo ni Putin para makamit ang mga tagumpay na ito. Sinira rin niya mismo ang Russia. Samahan niyo kami at aalamin natin kung paano sa loob lamang ng ilang minuto. Una, bilangin muna natin ang lahat. Simula ng 2023 hanggang sa katapusan ng 2025, nagawa lang ng Russia na masakop ang 8,600 na kilometro kwadrado o 3,300 milya kwadrado ng Ukraine. Katumbas ito ng 1.4% na ilang ulit na rin nating nabanggit. Para masakop ang teritoryong ito, isinakripisyo ni Putin ang 1,000,000, 100,000 sundalo ng Russia. Sa madaling sabi, halos 332 sundalo ng Russia ang nawala kada square mile ng Ukraine na nakuha nila sa 3 taon. Ganito ang ibig sabihin ng sunugin ang bansa mo ng kapalit ay halos wala. Sa mas malawak na perspektibo, makikita nating hindi lang sundalo ang isinakripisyo sa digmaan ni Putin. Naparalisa ang militar ng Rusya dahil sa dami ng nawala nilang kagamitan. Sabi ng Ministry ng Pananalapi ng Ukraine, mahigit 11,700 tangke na ang nawala sa Rusya mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Mahigit 24,000 armored na sasakyan ang nawala, pati na rin 37,600 sistema ng artilleriya. 1,300 air defense system, 430 eroplano, at halos 350 helicopter. Ang dating kinatatakutang Black Sea Fleet ng Rusya ay pinaatras, kung saan isang katlo nito ay nawasak ng mga misil at drone ng Ukraine. Sa loob ng 3 taon, halos walang mahalagang napanalunan ang Rusya sa Ukraine. Sa halip, ang tanging nagawa ni Putin ay ipakita sa buong mundo kung paano ang Rusya ay isang militar na kapangyarihang papahina na. Lalong humihirap ang kalagayan ng Rusya dahil sa malaking gastos at mga nabigong layunin ni Putin sa Ukraine. Bago natin pag-usapan yan, siguraduhin mo nang nakasubscribe ka sa The Military Show kung ganitong kaalaman ang gusto mo.
Hindi na sikreto na bilyon-bilyong dolyar ng pondo ng bayan ang ginamit ng Rusya para sa pananakop ni Putin. Ngunit may konting twist dito. Tatalakayin natin yan mamaya. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa opisyal na datos. Ibinunyag ng United 24 Media ang opisyal na taunang budget ng digmaan ng Rusya. Noong 2022, gumastos ang Rusya ng 102 bilyong dolyar, sinundan ng 109 bilyong dolyar noong 2023, 149 bilyong dolyar noong 2024 at humigit kumulang 150 bilyong dolyar sa 2025. Tinututulan ng Moscow Times ang bilang para sa 2025 na sinasabing ang totoong ginastos ng Rusya ay 168.8 bilyong dolyar. Parehong sang-ayon ang dalawang pahayagan na mukhang gastos muli ang Rusya ng 161 hanggang 167 bilyong dolyar sa 2026. Ito ang mga opisyal na bilang na makukuha natin mula sa Rusya. At ipinapakita na nito ang kwento ng isang pananakop na lubos ng lumampas sa kontrol ni Putin. Mula simula ng pananakop ni Putin hanggang katapusan ng 2026, tinatayang aabot sa 600 at 77 bilyong dolyar ang gagastusin ng Rusya sa militar, ayon sa United 24 Media. Bagamat igigiit ng Rusya na hindi lahat ng perang ito ay napupunta sa pagpopondo ng pananakop, napakalaki pa rin ng halagang ito na malayo sa mababa sa 80 bilyong dolyar na inilaan ng Rusya para sa kanilang pananakop noong 2022. Sa katapusan ng 2026, halos 8.5 beses ng mas malaki ang gastos ng Rusya kaysa sa orihinal na plano para sa kanilang espesyal na operasyong militar. Noong 2023 hanggang 2025, gumastos ang Rusya ng halos 400 at 8 bilyong dolyar para sa 1.4% ng Ukraine na nakuha nila sa panahong iyon. Kung hahatiin pa ito, ibig sabihin gumastos ang Rusya ng 100 at 22.89 na milyong dolyar kada milya kwadrado na opisyal nilang nakuha sa Ukraine. At dito na pumapasok ang twist. Magkaiba ang sinasabi ng Rusya na ginagastos nila at ang totoong ginagastos nila. Simula ng pananakop, mahigit kalahating trilyong dolyar na ang opisyal na gastos. Ayon sa United 24 Media, daan-daang bilyon pa ang nakatago. Kasama ang mga pautang ng state banks sa mga defense companies sa buong Rusya para pataasin ang produksyon. Ayon sa mga eksperto, sa 2025, umabot sa mahigit 200 bilyong dolyar ang ganitong lihim na pautang. Dahilan para lumaki ang gastos ng Rusya sa depensa sa halos 350 bilyong dolyar. Lalong lumalaki ang mahigit kalahating trilyong dolyar na gastusin kapag isinama ang mga bagay na di binabanggit ng Rusya. Ilang iba pang mga outlet ang nag-ulat din tungkol sa parehong phenomenon, na mas malaki talaga ang ginagastos ng Rusya kaysa sa inaangkin nitong nagastos nila sa digmaan. Noong Pebrero 5, iniulat ng TVP World na sinabi ng ahensya ng panlabas na paniktik ng Alemanya na 10% ng GDP ng Rusya ay ginagamit sa digmaan, na karamihan sa perang iyon ay ginagastos ng palihim bilang desperadong pagsisikap na palakasin ang hukbo ng Rusya para sa posibleng labanan laban sa NATO. Tinataya ng Alemanya na aabot sa mahigit 200 at 50 bilyong euro o 200 at 74 na bilyong dolyar ang gagastusin ng Rusya sa 2025 kapag isinama ang mga nakatagong gastos. Hindi rin tiyak kung isinama ng Alemanya sa kanilang bilang ang mga lihim na pautang na binanggit ng United 44 Media. Kaya posible na ang gastusin ng Rusya sa digmaan para sa 2025 lamang ay maaaring umabot sa humigit kumulang 500 bilyong dolyar. Sa Navigating Russia na kolumn sa Substack, ibinunyag ni Craig Kennedy ang tagong utang ng Rusya sa digmaan. Ayon sa kanya, ginagamit ni Putin ang utang na hindi kasama sa opisyal na budget para palakasin ang pananakop, na katulad ng lihim na pagpopondo ng estado sa digmaan ayon sa United 24 Media. Itinampok ni Kennedy ang anomalya sa pangungutang ng mga korporasyon sa Rusya. Simula 2022, tumaas ng 400 at 46 na bilyong dolyar ang utang. Karamihan dito ay napunta sa mga kumpanyang sumusuporta sa digmaan ng Rusya tulad ng mga tagagawa ng armas. Tandaan, ang estado ng Rusya ang nagpapautang nito, kadalasan sa sarili, kahit umaabot sa 21% ang interes doon. Ibig sabihin, inilalagay ni Putin ang bansa sa panganib ng pagkalugmok sa pananalapi
Hindi lang dahil sa gastos sa digmaan, kundi pati sa mga lihim na pautang para mapanatili ang pananakop. Ayon kay Kennedy, binigyan ng Estado ang mga bangko ng malaking halaga ng problemadong corporate war loans na maaring maging toxic kapag natapos ang putukan at nakansela ang mga kontrata sa depensa. Mahigit kalahating trilyong dolyar ang opisyal na magagastos sa pagtatapos ng 2025 at halos kalahating trilyon pa sa pautang na siguradong babagsak pagkatapos ng digmaan. Sisirain nito ang Russia. Sinira ni Putin ang ekonomiya ng Russia para lang sa 1.4% ng Ukraine na nakuha mula 2023 hanggang 2025. At sa hindi malamang dahilan, lalo pa itong lumalala. Lahat ng ito ay sumasaklaw sa alam natin o kahit papaano'y alam natin tungkol sa ginastos ng Russia sa Ukraine hanggang ngayon. Hindi pa natin isinasaalang-alang ang North Korea at Iran. Parehong bansa ay nagbigay ng maraming kagamitang militar sa Russia at, sa kaso ng North Korea, pati mga sundalo na umabot sa 14,000, kung saan 6,000 ang namatay ayon sa Forces News. Ang hindi natin alam ay kung magkano ang ginastos ng Russia para makuha ang lahat ng kagamitang ito at lakas tao. Ginto, supply ng pagkain at maging cryptocurrency ay ginamit para bumili mula sa Iran at North Korea, na lahat ay maaaring gamitin sa paraang hindi opisyal at posibleng hindi kasama sa opisyal na gastusin ng militar ng Russia o kahit sa mga pautang na ibinibigay sa mga kumpanyang pangdepensa. Maaaring ipinagpalit ng Russia ang lihim ng Estado para makuha ang gusto nila mula sa mga bansang ito. Gusto ng Iran at North Korea ng sandatang nuclear. Ang Russia ay mayroon nito. Posibleng ipinagpalit ng Russia ang kaalaman nito kapalit ng kayang ibigay ng dalawang bansang ito. Noong Nobyembre 2025, sinabi ng Euromaidan Press na base sa mga leak na dokumento, karamihan sa 6.2 milyong munisyon mula North Korea na ibinigay sa Russia ay binayaran gamit ang mga teknolohiyang militar ng Russia. Imposibleng presyuhan ang ganitong palitan. Maaaring ipinagpalit ng Russia ang ilang kalamangan bilang isa sa iilang nuclear power sa mundo, kapalit ng mas maraming sundalo at kagamitan. Di man natin alam lahat ng naibigay ng Russia sa Iran at North Korea sa gitna ng digmaan, may nakuha tayong ilang impormasyon. Sabi ng NK News, kumita ang North Korea ng tinatayang 20 bilyong dolyar mula sa Russia dahil sa suportang militar hanggang Abril 2025 ayon sa parehong outlet. Magpapadala ang North Korea ng 10 bilyong halaga ng armas sa Russia pagsapit Setyembre 2025, ngunit hindi patas ang kasunduan at mas pabor sa Russia. Ayon sa Daily NK, kumikita ang North Korea ng mahigit 500 at 25 milyong dolyar taon-taon sa pagpadala ng tropa sa Russia. Sa bilang ng Forces News na 14,000 sundalo, katumbas ito ng 37,500 dolyar bawat isa. At para naman sa Iran, sinabi ng Middle East Monitor noong Pebrero 22 na pumirma ang Iran ng kasunduan noong Disyembre ng nakaraang taon upang magbigay ng mga misil na nagkakahalaga ng 500 at 70 milyong dolyar sa Russia. Marami ring kasunduan noon, gaya ng pagbibigay ng Iran ng Shahid drone sa Russia. Malaki ang gastos dito at kaunti pa lang ang alam natin sa kabuuan. Malamang hindi na itatala ang mga ito sa opisyal na gastusin ng militar ng Russia o sa corporate loan records nila. Higit pa sa trilyong dolyar ang gastos ng Russia sa militar ngayon. Ayon sa United 24 Media, gumagastos ang Russia ng 3 bilyong dolyar bawat buwan sa manpower dahil napapalitan nila ang 30,000 sundalong nawawala kada buwan sa Ukraine. Tinatayang 100 bilyong dolyar na ang ginastos ng Russia para sa mga namatay na sundalo dahil sa mataas na sahod at signing bonus ng mga voluntaryo mula sa nabanggit nating budget. Kaya makikita ang estratehikong kakulangan ni Putin sa digmaan sa Ukraine, kung saan paulit-ulit siyang nagsasayang ng pera. Nagdurusa ang Russia dahil dito. Pera itong kinukuha mula sa mga mamamayang Ruso. Isinusugal ni Putin ang kanyang mga tao para sa digmaan, kapalit lang ng 1.4% ng Ukraine sa 3 taon ng labanan. Nagbigay ang United 24 Media ng halimbawa. Ang 300 milyong dolyar na ginastos sa ballistic missiles ay sapat na para magpatayo ng modernong ospital, 1 dosenang paaralan, o pabahay para sa 1,000 pamilya. Samantala, ang 200 at 50 milyong dolyar para sa Shahid drone ay kaya namang magpondo ng 50 kindergarten o mahigit 1,000 ambulansya. Simula pa lang ito ng lahat. Malayo na ang naiwang Russia sa teknolohiya, pananalapi at pamumuhunan.
Pinipinsala ni Putin ang bansa niya. Ano ang kapalit nito? Walang nakuha kahit isang estratehikong tagumpay sa Ukraine sa mahigit 3 taon. Kung tutuusin, bagsak na ang Russia sa estratehiya. Habang libo-libong sundalo ang namamatay kada buwan sa Ukraine, may kakulangan sa manggagawa ang Russia. Ayon sa Cipher Brief, bumagal ang paglago ng ekonomiya sa bansa sa 0.6% noong 2025 at tinatayang aabot lamang sa 0.8% pagsapit ng katapusan ng 2026. Hindi nakakagawa ang Russia ng anumang produktibong bagay para sa mga mamamayan nito o para sa export market dahil napakaraming pera ng bansa ang ginagastos sa digmaan. Walang kumpanyang Ruso sa nangungunang 100 kumpanya sa teknolohiya sa mundo ayon sa Cipher Brief. At nahuhuli pa rin ang Russia sa China at US sa space race. Sinabi namin sa simula ng video na ang pagsakop ni Putin sa Ukraine ang pinakabobong desisyon sa kasaysayan. Pwede pa bang questioninin iyon? Mahigit 1 milyong patay o sugatan kapalit ng 1.4% ng bansa na inaasahang babagsak lang sa ilang araw. Higit sa $1 trilyong na ang nagastos at marami pa para sa palpak na digmaan. Sa Rusya, buong bansa ay nanganganib sa ekonomikong pagkalipol dahil isinantabi na ang pampublikong paggastos at industriyang di-militar. Walang nakuha ang Rusya sa Ukraine kahit sa dami ng sakripisyo. At mas lalala pa ito dahil hindi sumusuko ang Ukraine sa depensa. Ito ay isang napakalubhang kabiguan. Ito ang totoong pamana ni Putin. Kahit wala na si Putin, ramdam pa rin ng Russia ang epekto ng digmaan. Kanina, nabanggit natin ang kakulangan ng manggagawa sa Russia dahil maraming ipinapadala sa digmaan. At ito pa lang ang simula. Pinalumpo ni Putin ang Russia para sa susunod na siglo. Alamin kung paano sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang pagsusuri tungkol sa matinding katotohanan ng tunay na naging kabayaran ng espesyal na operasyong militar para sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.